Hi guys, narito ang ika-73 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Ano ba ang mali sa sacred family namin? Para magtiis kami ng ganitong kahihiyan. Ang mga anak ng aming pamilya ay nagkamali nga sa kanilang pag-uugali. At hindi nila sinasadyang nainsulto ang binata na si Nieli. Nakikinig lang ang ating bida. Ang alitan at hindi pagkakasundo ay hindi maiiwasan sa mga kabataan. Umaasa ako na mapapatawad sila ng binata na si Nieli, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sabi ng matandang si Yeshu. Talagang marunong magbaluktot ng mga bagay si Shen Hong. Sinisisi niya si Nieli sa lahat ng alitan. Hey! Tingnan natin kung paano ito haharapin ni Nieli. Nagsalita ang ating bida. Nagbibiro lang siguro si Elder Shen Hong. May ilang pagkakaiba nga ako sa mga kapatid mula sa Shen family, pero sinasabi mo ba na dahil lang sa ilang reklamo mula sa akin ay pipigilan ng City Lord ang Sacred Family? Hindi makatarungan. Bukod pa rito, hindi naman ako mula sa Snowwind family. Hindi pa nga natin binabanggit kung paano palaging makatarungan ang Snowwind family sa kanilang mga ginagawa sa Glory City. Kailan ba nila ginamit ang lahat ng yaman ng kanilang angkan para pigilan ang ibang pamilya? Sabi ng lalaking nasa kaliwa. Totoo yan. Sabi ng nasa kanan, oo nga, masyadong pilit ang dahilan ni Shen Hong. Hindi naman gagawa ng ganoon ang Snowwind family. Maririnig ang pag-uusap ng mga pamilya, habang nakamasid lang ang patriarch ng Sacred Family. Kung ganoon, bakit hindi pa nagpapaliwanag ang Snowwind family? Bakit hindi pa rin lumalabas ang City Lord matapos ang ganito katagal? Ano ba ang tinatago ninyo? Sabi ng patriarch ng Sacred Family, may ibang motibo ba kayo sa pagtawag sa atin dito? Lahat kayo. May impormasyon ako na hindi ko ma-verify kung totoo o hindi. Bago ito, isa sa mga miyembro ng aking angkan ay nakasalubong ang binata na si Yehan. Nagulat ang dalawang matandang si Ye. Nung mga panahong iyon, malubhang nasugatan ang binata na si Yehan. At sinabi niya na pinatay si Lord Yezang ng isang tao at namatay na siya. Nagulat ang lahat sa sinabi ng patriarch ng Sacred Family. Sinunggaban din ang binata na si Yehan, at halos mawalan ng buhay. Mukhang ang mga nasa likod nito ay mga traidor at mapanlinlang na tao na nagsasabuatan para makuha ang posisyon ng City Lord. Hinihiling ko na magkaisa ang mga patriarch para ipanatili ang katarungan. Sabi ng nasa kaliwa, paano naman napatay ang City Lord? May tao bang makakatalo sa kanya? Sabi ng nasa kanan, pero kakaiba na hindi pa siya lumalabas hanggang ngayon. Sabi ng lalaking naka-helmet, tulad ng sinabi ko, para sa isang handaan na tulad nito, hindi nila hahayaang mamuno ang isang tao mula sa ibang pamilya. Sabi ng lalaking semi-kalbo, para sa isang bagay na napakalaki, bakit hindi pa naglalabas ng anunsyo ang Snowwind family? Dagdag pa nito, pero mukhang konti lang ang mga tao mula sa Snowwind family dito. Nag-uusap-usap ang mga tao. Sa isip ng patriarch ng Sacred Family, bata ka, akala mo ba ay makakapaglaro ka ng ganitong laro sa akin? Masyado ka pang walang karanasan. Sabi ng matandang si Yeshu, si Yehan ang gumawa niyan. Kaya pa ring ibaluktot ni Shen Hong ang mga bagay para gumanti. Wala na siyang hiya. Sabi ng matandang si Yeshuo, mabuti na lang at nailigtas ni Nieli ang City Lord. Kung nagtagumpay siyang ikalat ang chismis na ito, malamang na magkagulo ang buong lungsod. Talagang napakasama ng matandang ito na si Shen Hong. Tumawa ng malakas ang patriarch ng Huyan family. Tumingin ang patriarch ng Sacred Family. Sabi ng patriarch ng Huyan family. Ilang araw na ba nang makita ni Kuya Shen si Yehan? Nakasalubong ko lang si Kuya Yezang sa mansyon ng City Lord. Masigla at malusog si Kuya Yezang, at malapit na siyang umabot sa legend rank. Pero sinabi mo na patay na siya. Napakasama mo. Malapit na ring dumating si Kuya Yezang.
Mas mabuting isipin mo kung paano ka magpaumanhin sa kanya. Umusok ang ilong nito. Isa si Patriarch Huyan sa mga pinagkakatiwalaang tao ng City Lord. Siguradong wala siyang dahilan para magsinungaling. Napakagaling ng antas ng pagsasanay ng City Lord, maliban kay Lord Yemo. Walang ibang tao sa Glory City na makakatalo sa kanya. Hindi rin ako naniniwala na may makakapatay sa kanya, maliban kung isang taong malapit sa kanya, isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Sa isip nito, asterisk sa pagsasabi niyan, hindi ba sinasabi ni Shen Hong na ako rin ay kasabwat sa plano laban sa City Lord? Hindi, teka, kailangan kong manatiling kalmado at hintayin na bumalik si Ye Zhang. Sabi ng Patriarch ng Huyan family. Hindi dapat basta-basta nag-aakusa si Kuya Shen. Kung nagkaroon nga ng masamang nangyari kay Kuya Ye Zhang, ang sinasabi mo ay talagang pagbaluktot ng katotohanan. Mabuti na lang at wala siyang nangyari, kung hindi, baka lahat tayo ang sisihin. Sa isip niya, nagpapanggap ba itong si Huyan Xiong na may tiwala, o talagang nakasalubong niya si Ye Zhang? Nagsalita na ang Patriarch. Kung ganoon, ilabas ninyo ang City Lord para makita namin. At tigilan na ang paghihintay sa amin. Sa isip niya, kapag tinamaan ng lason ng Dragon Tongue Herb, kamatayan lang ang naghihintay. Anuman ang paraan ng Snowwind family para pahabain ang buhay niya, wala nang paraan para iligtas siya. Sabi ng ating bida, kapag dumating na ang oras, natural na siyang lalabas para makita ang lahat. Hindi na kailangang mag-alala si Elder Shen Hong. Sa isip niya, nagsisimula ng magduda ang ibang bisita, hindi ko siya hahayaang patuloy na pilitin ang issue. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang binata na si Yehan? Napakadami ng tao dito, pero wala ang binata na si Yehan. Kung nandito ang binata na si Yehan, hindi ba malilinaw ang lahat kung tatanungin natin siya? Totoo, may katuturan yan. Sabi ni Niel Lee, ang City Lord ay haligi ng buong Glory City. Talagang hindi ako makaisip ng magandang dahilan para patayin siya ng isang tao. Kahit na ipalagay natin na totoo yan, kapag bumalik si Lord Yemo at nalaman niyang isang taong malapit sa kanya ang gumawa nito, ano ang mapapala niya? Tiyak na mamamatay ang mamamatay. Tama, nandyan si Lord Yemo. Kahit na talikuran ni na Yeshu at Yeshuo ang City Lord, wala silang mapapala sa paggawa niyan. Sino ba ang nakakaalam? Para sa ating kaalaman, baka matagal ka nang nagsasabuatan sa Dark Guild. Nagsasabuatan sa Dark Guild. Talagang marunong mag-inform si Elder Shen Hong. May isang tao na siguradong gustong makita ng Sacred Family. Huwag mong baguhin ang usapan. Hanggat hindi lumalabas si Ye Zhang, kayo ay nasa ilalim pa rin ng hinala. Mukhang takot kayong makita siya. Dalhin ninyo siya dito. May dinala na tao sa pagtitipon. Pinaluhod ito, sabi ng Patriarch ng Sacred Family, Shen Min. Tama, bakit nandito ang administrative elder mo? Tumingin ang Patriarch ng Sacred Family. Nagkamali ng malaki si Elder Shen Min dahil sa pagsusugal ng pondo ng pamilya. Matagal ko na siyang pinalayas sa pamilya. Hindi ko akalain na mahuhuli siya ng binata na si Niel Lee. Matagal na kaming naghahanap sa kanya. Siguradong hindi naman. Iniisip mong gamitin si Shen Min bilang tagapagsalita para magsinungaling at akusahan ang aking Sacred Family. Yan ba ang sasabihin mo? Tumingin ang Patriarch ng Sacred Family. Humakpangan ang ating bida. Marahil alam ni Patriarch Shen Hong ang ika-6 na lihim na teknik na nasa 3 kabanata ng Sacred Spirit Tome. Ang Soul Distillation Technique. Siyempre alam ko ang Soul Distillation Technique pero, marahil iilan lang ang tao ngayon na kaya itong gawin. Posible bang kaya talagang gawin ng binata na si Niel Lee? Sabi ng nasa kaliwa, Soul Distillation Technique. Sabi ng nasa kanan, ang teknik na ito ay kayang hilahin ang kaluluwa ng isang tao. Talagang nakakatakot. Sabi ng matandang si Yeshuo, nangyari lang na medyo marunong ako sa Soul Distillation Technique. Matutulungan ko ang binata na si Niel Lee dito.
Sa ng Patriarch Shenhong, Yeshuo. Naniniwala ako na alam din ni Lord Yeshuo ang mga kahihinatnan ng paggamit ng soul distillation technique. Hindi ba mali ang ginagawa mo? Patriarch, iligtas mo ako. Tapat akong naglingkod sa Sacred Family. Kung gagamitin sa akin ang soul distillation technique, tiyak na mamamatay ako. Si Shen Min ay matandang lingkod ng aking pamilya. Kahit na pinalayas na siya sa pamilya, hindi ko hahayaang may magpahiya sa kanya. Sino ba ang mag-aakala na si Patriarch Shenhong ay isang tunay na mabait at marangal na tao? Sa tingin ko rin na hindi tama ito. Ilabas ninyo ang lalaking iyon. May dinala na naman na isang tao. Kilala ba siya ni Patriarch Shenhong? Ipinakita ang dalawang bihag ng ating bida. Sino ito? Bakit ko naman siya makikilala? Ang pangalan niya ay Li Yunhua, at siya ay isang dekan ng Dark Guild, na responsable sa pakikipag-usap sa Sacred Family. Hindi mo siya kilala. May ebidensya ba ang binata na siniyali para suportahan ang sinasabi niya? Nilagay niya ang kanyang kamay sa likuran. Anuman, medyo nagdadalawang isip kaming gamitin ang soul distillation technique kay Elder Shen Min. Pero wala namang tutol si Patriarch Shenhong na gamitin ito sa masamang taong ito, tama ba? Natural na wala akong tutol dyan. May gumagalaw sa likod ng Patriarch. Gumagawa ito ng hand seal. Naramdaman ito ng isang bihag, ikaw. Napansin ito ng ating bida. Sa mukha ng dugo biglaan ang isang bihag. Sabi ng kawal, ano ang nangyayari? Sa isip ng ating bida, ito ay, habang nakatingin lang ang Patriarch ng Sacred Family, bumagsak ang isang bihag, pumutok ang puso niya. Ito ay isang soul chain. Sabay tumingin ang ating bida sa Patriarch ng Sacred Family. Sa mukha siya ng dugo. Kailangan ba nating tawagan ang doktor? May tumingin sa kalagayan ng bihag. Tumigil na ang paghinga niya. Binata ni Li, bakit biglang namatay ang kriminal na ito? Siguradong hindi gagamitin ito ng binata na siniyali para siraan ang Sacred Family namin. Sa isip ng ating bida, mukhang ang dahilan kung bakit hindi nila siya pinatahimik noon ay dahil hindi sila sapat na malapit para gamitin ang teknik. Sa isip ng ating bida, maraming trick si Shenhong. Pinatay na lang ang saksi. Pero ang pagpapahaba ng usapan ay nakakatulong sa atin. Marahil, medyo nahuhulaan na ng ibang patriarch ang nangyayari. Kahit na wala tayong ebidensya ngayon para patunayan na si Shenhong ay konektado sa Dark Guild. Ngayon, mas pinagkakatiwalaan tayo ng mga pamilya. Inaasahan ko na, wala silang ebidensya. Bakit sila nag-aantay ng ganito katagal? Ano ang hindi ko naisip sa aking mga kalkulasyon? Nakapasok na ang City Lord. Ganun din ang mga kawal. Naglakad na ang City Lord papasok. Sacred Family Grand Elder. Sabi ng isang Grand Elder, City Lord. Ano ang kasalanan ng aming pamilya? Nagagastos ka ng ganito aming pagsisikap para puksain ang Sacred Family namin. Hinihiling namin na nandito si Lord Yemo para magpasya. Tigilan mo ang kalokohan. Ang Sacred Family ay nagsabuatan sa Dark Guild at gumawa ng malalaking kasalanan. Lahat ay may tungkulin na sugpuin sila. Tumingin ang isang Grand Elder, ganun din ang dalawa. Sabay silang tatlong sumugod sa City Lord. Sinusubukan pa ring lumaban. Nag-transform sa Demon Beast ang City Lord. Kung ganoon, huwag ninyong sisihin ako sa aking pagiging walang awa. Boom! Maririnig ang bugbugan sa loob. Sa isip ng Patriarch ng Sacred Family, ano ba ang ginagawa nila? Ano ang hindi ko napansin? Yehan! Sa isip ng Patriarch ng Sacred Family, kung sakaling nagtatrabaho siya para kay Yezhang at sinadya niyang bigyan tayo ng maling impormasyon. Maaaring hindi papatay si Yezhang. Dahil sa kanyang ugali, maaaring nasa panganib na ang punong tanggapan ng aming pamilya. Sabi ng Sacred Family Patriarch, dahil hindi tayo pinagkakatiwalaan ng Snowwind Family, ano pa ang silbi ng paglagi natin dito?
Umalis na tayo. Masusunod. Tumayo na ang mga miyembro ng Sacred Family. Umalis na tayo. Sabi ng matandang si Yeshu, Patriarch Shenhong, sinabi na ng City Lord na ito ay isang mahalagang bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng ating Glory City. Kung may hindi dadalo o aalis sa gitna, ito ay ituturing na pagtataksil. Tumingin ang Patriarch ng Sacred Family. Aba, ang higpit naman ni Lord Yeshu. Mag-aaway ba talaga sila? Hindi ka kumakatawan sa City Lord. Hindi pa natin alam kung buhay pa ang City Lord, pero kinukulong mo tayo dito. Sinasabi ko na may ibang motibo kayo. At sinusubukan ninyong guluhin ang Glory City. Kung talagang sinusubukan ni Lord Yeshu na sugpuin ang Sacred Family. Posible kayang totoo ang sinabi ni Shenhong. Paano naman nangyari iyon? Sabi ng matandang si Yeshu, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, bakit nagmamadaling umalis ang Sacred Family? Bakit hindi na lang tayo maghintay? Malapit na ring dumating ang City Lord, at malalaman na ang katotohanan. Ang katotohanan. Sino ang nakakaalam kung ang pagtitipon sa lahat ng mga eksperto dito ay isang paraan mo lang para ma-distract ang lahat? Para sa aking kaalaman, ang punong tanggapan natin ay bumagsak na. Sabi ng ating bida, hindi ba personal kang ininform ng City Lord tungkol sa pagtitipon na ito? Pinaghihinalaan mo ba siyang nagplano na saktan ang sarili niya? Kayo ay magkakasama. Sino ang nakakaalam kung anong iba pang plano ang inyong ginawa? Umalis na tayo. Gusto kong makita kung sino ang pipigil sa atin na umalis. Pagbibigay daan. Paalis na ang Sacred Family. Hinampas ng matandang Yeshu ang lamesa. Tigilan ninyo sila. Huwag ninyong hayaang makatakas kahit isa man sa kanila. Naghanda ang mga bantay. Masusunod. Lahat ng miyembro ng pamilyang Huayan. Kung ang sagradong pamilya ay manggahas na umalis, patayin ninyo sila ng walang awa. Sumigaw ang mga tauhan. Natulala ang kumakain ng pakwan. Mga miyembro ng banal na pamilya, dinggin ang aking utos. Ito ay isang sulat kamay na tala na personal na ibinigay sa akin ng Panginoon ng lungsod ngayong hapon. Kung ang mga tao mula sa sagradong pamilya ay manggahas na umalis, patayin ninyo sila. Sabi ng nasa kaliwa, isang sulat kamay. Sabi ng nasa kanan, dalawa sa mga nangungunang mararangal na pamilya ang nagsasama-sama upang sugpuin ang sagradong pamilya. Sa isip ng patriarka ng sagradong pamilya, maging ang banal na pamilya ay kumilos na. Isang sulat kamay mula ngayong hapon. Si Yezang ay buhay pa nga. Ang batang si Yehan ay naglakas loob na lokohin ako. Mabuti na lang at nakapaghanda ako ng sapat, o kaya'y mamamatay na ako ngayon dito. Sabi ng patriarka ng sagradong pamilya, nakakadismaya. Ang sagradong pamilya namin ay nag-ambag ng napakarami sa lungsod ng karangalan sa loob ng maraming siglo. At ngayon ang pamilyang Snowwind ay gustong gantihan ang kabutihan ng kasamaan. Sa labas ng lungsod, ang mga kawan ng halimaw ay nagmamasid sa amin ng may pag-asam. Ngunit ang mga taong ito ay nag-uudyok ng kaguluhan dahil sa kanilang kasakiman at ambisyon. Nakakahiya, sabi ng ating bida. Mga ambag, iyan ay isang bagay na dapat nating pag-usapan ng mas maayos. Patriarka Shenhong, nabasa mo na ba ang listahan ng mga nasawi sa sagradong pamilya sa lahat ng pagsalakay ng mga kawan ng halimaw sa mga nakaraang taon? Dagdag pa ng ating bida. Sa bawat pagsalakay ng mga kawan ng halimaw, ang sagradong pamilya ay palaging may pinakamababang bilang ng mga nasawi. Halos wala. Sa lahat ng mga laban na ito, ang sagradong pamilya ay hindi kailanman lubos na tumulong. Sa pamamagitan lamang ng pag-iingat ng inyong lakas sa ganitong paraan ay unti-unti kayong umakyat sa inyong posisyon bilang isa sa mga nangungunang mararangal na pamilya. Sa pagdaan ng panahon, hindi ba kayo nakagawa rin ng kaunting pang-aapi sa ibang mga pamilya? Kung pag-uusapan natin ang mga ambag, ang bawat pamilya dito ay nag-ambag ng higit pa sa inyo. Sa katunayan, pagkatapos ng bawat pagsalakay ng mga kawan ng halimaw, ang posisyon ng sagradong pamilya ay lalong tataas. Mula sa isang menor de edad na pamilya,
unti-unti itong naging isa sa 3 nangungunang mararangal na pamilya. Sabi ng patriarka ng Sagradong Pamilya, naghahasik ka lamang ng alitan dito. Totoo nga na hindi kami gaanong nakaranas ng mga nasawi. Ngunit sa bawat labanan, ang pamilya ko ay tiyak na nagbigay ng buong lakas nito ng walang pag-aatubili. Sabi ng ating bida, walang pag-aatubili, ha? Sigurado akong makikita mismo ng ibang mga pamilya. Hindi na kailangang pagtalo-taluhan pa ito. Dagdag pa ng ating bida, bukod doon, gusto mo bang makita ang mga dokumento na nagdedetalye ng sulat-sulatan sa pagitan ng Sagradong Pamilya at ng madilim na giyog? Mayroon ako nito sa akin. Sabi ng patriarka ng Sagradong Pamilya, ang mga may balak na Sir-an ang iba ay walang problema sa paghahanap ng mga dahilan upang gawin ito. Anong kalunos-lunos na sitwasyon? Ang Sagradong Pamilya namin ay nandyan para sa lungsod ng karangalan sa hirap man o ginhawa at gayunpaman ay nabawasan kami sa ganito. Sabi ng patriarka ng Sagradong Pamilya, ang pamilyang Snowwind ay marunong talagang saksakin ang isang tao sa likod pagkatapos nilang magamit ito. Ngayon, kami ang Sagradong Pamilya. Sa susunod, sino naman kaya? Sabi ng patriarka ng pamilyang Huayan, ang Shenhong na ito ay nakakainis. Binabaluktot niya lang ang kahulugan ng lahat ng bagay kapag nagsasalita siya. Nagulat ang isang kawal, may mabilis na pumasok. Sino yun? Lumapit ito sa patriarka ng Sagradong Pamilya. May sinasabi ito sa patriarka. Patuloy ang pagsasalita ng lalaking nakatalukbong, nagulat ang patriarka ng Sagradong Pamilya. Bigla siyang sumigaw, si Yeziyu at ang iba pa ay nagtaksil na sa amin. Ngayon, sinasamantala ng madilim na guild ang pagkakataon upang salakayin ang lungsod ng karangalan habang tayo ay abala. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.